Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang tayo ay magsama-sama sa isang napakahalagang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kung kaya't narito po ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, kami po ay inyong samahan sa aming napakahalagang gawain ng Ride On Ministry live stream. Ito po ay episode 27 ng gabing ito at umaasa kami o Diyos na ang banal na presensya ng inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin nang sa gayon Panginoon ay ang gawain na ito bago man lang kami umidlip at magpahinga sa buong magdamag hanggang sa kami ay magising muli, ay ikaw ang siyang aming nakadaupang palad, ikaw ang siyang aming kapilas, at ikaw, O Diyos, ang aming kapahingahan at kalakasan. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ating Panginoong Diyos. Awitin po natin ang itong napakagandang himno ng pamagat ay Come Christians, join to sing. Ano po? Come Christian, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise in His gracious joys. Hallelujah, amen. Come, lift your heart and high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. He is our guide and friend. Hallelujah, amen. Praise yet the Lord again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise in His gracious joys. Hallelujah, amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napaka maaliwalas na gabi sa bawat isa sa atin sapagkat ang ating pong kadaupang palad ngayon ay walang iba kundi ang ating buhay na Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo na siyang ating
ipinagdiriwang kahapon sa kanyang pagkabuhay na maguli sa lahat ng dako sa buong mundo, sa lahat ng mga Christian churches, at gayon din sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano na first time in the history, na aking pong natunghayan, naranasan ay talaga naman mula nung ako'y ipinanganak kay ngayon lamang nakapag-celebrate ng Holy Thursday, ng Holy Friday, at gayon din ng Sabado, at lalong-lalo na kahapon sa pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ay hindi po sa loob ng mga churches natin tayo sama-samang nagkakatipon at ipinagdiwang natin ng masaya, ng may kagalakan ang dakilang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Dahil nga nitong nangyayari na enhanced community quarantine sa ating bansa, at dahil dito sa COVID-19 na ito, at gayon din sa mga iba't ibang lupalop ng daigdig na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Pero ganun pa man ay tayong mga mananampalataya sa ating Panginoon ay hindi po nagiging sagwil ang ganyang pangyayari, sapagkat kahit po sa ating mga tahanan ay talaga naman pwedeng tayong magdiwang ng mga napakahalagang mga okasyon sa ating iglesia, at purihin natin ang Diyos sapagkat merong ganitong mga teknolohiya na kanyang ipinagkaloob, niloob niya na maimbento ito, at sa mga ganitong panahon ay talaga naman nagamit natin at patuloy natin na magagamit para sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang aking commitment sa Panginoon ay hanggat hindi tinatapos itong lockdown na ito ay magpapatuloy na araw-araw na ang abang lingkod ng Diyos ay talaga namang magkakaroon ng ganitong gawain na kahit sa loob ng tahanan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga ho ang ating teksto na siyang ating matutunghayan na ito ay makapagbigay ng inspirasyon at kalakasan sa atin at mensahe bago man lang tayo umidlip, matulog sa buong magdamag, nang sa ngayon paggising natin sa umaga ay maramdaman natin yung kagalakan at na tunay na ang Diyos na buhay na ito ang siyang nag-ingat, nagpala sa atin, at hinayaan niya na tayo'y talaga naman nananatiling buhay pa, bagaman ang mga iba ay hindi po nakatawid sa landas ng buhay. Pero purihin ng Diyos sapagkat sa mga ganitong pagkakataon ay marami tayong natututunan mula sa ating pananampalataya, lalo na sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mula sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, unang Korinto, kabanatang 15, sa mga talatang 12 hanggang 20 ay ganito po ang ating mababasa at maririnig. Ngayon, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay ni Kristo, si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang mga pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin
na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahangos sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa mga talatang ito na ating narinig at naibasa. Ano po? Kaya purihin natin ng Panginoon. Tamang-tama ho, ang tekstong ito ay very much related kahapon sa ating naging selebrasyon ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo mula sa mga patay. At ito ay pinatotohanan din na Apostol Pablo sa mga Christians at sa iglesia doon sa Corinto na itong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo ay tunay na ito po ay talagang naganap, at kung paano naganap ito ay dahil na rin sa talaga namang pambihirang kapangyarihan ng Diyos na nagsabi sa Old Testament na siya si ako nga, at dito sa New Testament ay sinabi naman ni Jesus na ako si ako nga. Kaya yung pahayag ni Apostol Pablo na walang katuturan ang lahat ng pangangaral ukol sa mabuting balita ng kaligtasan kung hindi naganap ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo. At wala ding katuturan at kabuluhan ang lahat nating pagpupunyagi upang humayo at upang patuloy na suportahan ng iglesia na kanyang ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa atin. Ano po? Kaya kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Heso Kristo, ay tiyak na wala hong nag-i-exist na Christianity. Wala hong mga mananampalataya sapagkat hindi pala totoo yung sinabi na pagdating na ikatatlong araw ay siya ay mabubuhay na maguli. Subalit, totoo ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ay mabubuhay na maguli sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya iyan ang ating isinisigaw na Hallelujah, praise the Lord, Hosanna in the highest. Kaya nga po, ang katotohanan na ito ay siya ring nagbibigay ng pag-asa at pangako sa bawat isa sa atin na kapag dumatal yung panahon na tayo po ay talaga namang lilisan sa daigdig na ito at uuwi sa banal na piling ng ating Panginoon, ay nakatitiyak tayo na tayo rin ay bubuhayin ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya yan ho ang pag-asa natin.
Yan ho ang inaasahan po natin, maging ang buhay na walang hanggan, maging ang paraiso, ang langit na siyang inihanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito rin po ang siyang nagbibigay ng kalakasan at pag-asa ng bawat Pilipino at gayon din ng bawat nilalang sa buong mundong ito na sa kasalukuyan at hindi pa natin alam kung kailan matatapos itong coronavirus disease 19. Kaya nga po, yung pagbubukang liwayway na kung saan ay nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus Kristo ay akin pong nakikinita na meron din darating na talaga namang pagbubukang liwayway upang tayo ay dulutan ng panibagong pag-asa, ng panibagong buhay at ng panibagong simulain bilang bayan ng Diyos at bilang buong daigdig ng Diyos na ito. Ibig sabihin nun ay malalagpasan natin ito sa tulong at patnugot ng ating Panginoong Diyos at gayon din sa patuloy na pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu at gayon din ang Kanyang mga salita na nagbibigay po sa atin ng katatagan at tibay ng loob ng ating pananampalataya at ng ating patuloy na pananatili sa ating Panginoon at gayon din sa Kanyang mga salita. Kaya totoo yan, mga kapatid sa Diyos, na kahit na ho na ang mga nangyayari ay meron ding talaga namang plano ang Diyos kung bakit napapahintulutan ang mga ganitong sitwasyon ng buhay at sitwasyon ng bansa at ng daigdig. Nang sa gayon ay ito po ay nagsisilbing panahon sa bawat isa sa atin upang ang lahat ng tao sa buong daigdig ay magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at magpanibagong pag-asa at magpanibagong simulain sa buhay na ito ng sama-sama, ng tulong-tulong, ng pagkakaisa at ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong pagkakapatiran natin upang sa ganon ang Diyos na ito ay masumpungan tayo lagi na tayong mga nilalang ng Diyos na patuloy na nakikibaka sa daigdig na ito ay alam ng Diyos na ang mga ito na ating mga pakikibaka ay magdudulot ng kakaibang kalakasan at tibay at lalo tayong magiging malapit sa banal na piling ng Diyos. Amen po ba sa ating Panginoon? Kaya ang sitwasyon natin ay tingnan natin na tayo po ay nakaharap sa Diyos na merong darating na magandang umaga, mas magandang bukas. Kung kailan man yan, ang Diyos ang siyang tanging nakakaalam. Ang Diyos ang siyang tanging nakababatid. Sapagkat siya ang Diyos na sumasalahat ng dako, siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, at siya ang Diyos na pinakamarunong sa lahat na bagaman yan ang taglay niya sa kanyang pagiging Diyos, pero siya pa rin ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Siya pa rin ang Diyos na punong-puno ng kabutihan. Siya pa rin ang Diyos na punong-puno ng pagmamalasakit sa sangkatauhan. Na siya pa rin ang Diyos na lagi natin maasahan na siyang tutulong upang tayo ay makaahon nitong nararanasan natin. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin
kailanman ay hindi niya tayo pabayaan at hindi niya tayo iiwan na nag-iisa, kundi nandyan siya lagi na siyang magiging kaakibat natin. Kaya ang tanging magagawa natin ay ating pong paniwalaan, ating pong yakapin ang katotohanan na yan, at ating pong taglayin sa ating mga buhay bilang mga buhay na buhay sa Panginoong Diyos. Nabubuhay na merong kasiglahan, na merong kagalakan, nabubuhay na para bagang nabuhay na maguli. Totoo naman yan, sapagkat nung naipako si Jesus sa krus ay talaga naman binuhay tayo muli, lalo na ang kanyang pagkabuhay na maguli, sapagkat inako niya lahat ang ating mga kasalanan. At tayo'y inihahanda sa hindi natin nalalaman na kanyang pagbabalik muli sa ating kalagitnaan. Kaya bago mangyari yon, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng napakaraming pagkakataon nang sa gayon ay maihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating bayan at gayon din ang buong mundo. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Atin pong batiin ang mga kapatid natin na kung saan ay sa araw na ito ay nag-celebrate sila magpahanggang sa ngayon ang kanilang mga selebrasyon ng kanilang birthday sa buhay. Katulad na lamang ng mga kapatid na ito, si kapatid na Ferdinand Bulusan, na siya po ay taga Gataran, Cagayan, at gayon din po si kapatid na Rey Tisoy Garcia, dyan sa bandang Bataan, at gayon din po ang kapatid na Shirley Naseno Bacton mula sa San Mateo, Isabela, pero siya ay nagkatrabaho doon sa Al-Ras, Al-Qasim, Saudi Arabia. At gayon din po ang kapatid na Julie Francisco Pico ng Calamba City, Laguna. At gayon din po ang kapatid na Laila Gamis ng Tainan, Taiwan. At gayon din po ang Bishop Ilorde Sambat ng United Church of Christ in the Philippines. At gayon din po ang kapatid na Elsie Pagbilao ng San Mateo, Isabela. At gayon din ang kapatid na Tin Palmehar, na ito po ay bunso, bunsong anak ng mag-asawang DSE Reverend Tim Palmehar and Deaconess Beth Palmehar, dyan sa Maligaya First Methodist Church, City of Caloocan. At gayon din ang kapatid na Florinda Reyes Husayan ng Lins, Company, dyan po sa Valenzuela City. At gayon din po yung pahayag ng ating kapatid na Deaconess Merlin Sebastian bilang karagdagan doon sa birthday celebrators natin, na as of 10:24 a.m. itong umagang ito ay kanyang sinabi sa kanyang messenger, samahan niyo po kaming sa pagpapasalamat at ipanalangin natin ang magtatay. Birthday po nila ngayon, manugang namin si Christian at apo
Shania, Xania, Shania Gabriel. Yan po ang pangalan ng mag-ama. Hindi ko alam kung ano ang apelyido nila. No? Salamat sa Diyos sa kanilang buhay. At alam ko po na marami pang nag-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito at maging sila na nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary or any special occasion sa kanilang mga pamilya, ay ating pong ipinapaabot ang ating sama-samang pagbati and best wishes sa lahat ng mga celebrants na ito. At lakip ang ating hope na sila po ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng maraming pagdiriwang pa ng kaarawan ng kanilang mga buhay, nalipos ng kasaganaan, nalipos ng malusog na pangangatawan at pagtatagumpay sa kanilang buhay. Kaya nga po ipinapanalangin natin in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, pakinggan po ninyo ang aming best greetings and wishes and prayers sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay at gayon din sila na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary o anumang espesyal na okasyon sa kanilang pamilya saan man dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Panginoong Diyos, gabayan mo sila, pagpalain gayon din ng kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Kaya awitan natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday. Alam niyo po yung mga birthday celebrants na talaga namang ating ipinanalangin at nabanggit. At yung mag-ama na sinasabi ng ating digonis ay sa kanya ko na rin pinaabot yung pagbati at dito. At kaninang umaga ay grinit ko na rin sila sa pamagitan ng kanilang messenger account. Kaya naiparating na rin at ngayon ay ipinaparating na naman natin muli. At gayon din po ang prayer request ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church diyan sa Hermosa, Bataan as of 8:42 kaninang umaga, na ang kanyang prayer request na yun din ang prayer request na ipinorward kaninang hapon ba yun? Ang kapatid na Rewel Lusong Yumol ng BEPS Methodist Church, yan po sa BEPS Maribeles, Bataan, patungkol dito sa kasintulad ng prayer request ni Reverend Luis Cruz. Nang sabi ay, Bishop, please include in your prayer, he is in critical condition. Pastor Laarni Sunyiga. Ano po? Itong ni-research ko, itong kapatid na ito, ay ito rin pala ay nurse din. Ano po? At nagtapos sa perpetual, ano? At nakapagtapos pa siya ng kanyang masteral diyan sa Asian Theological Seminary, diyan sa Scout Madrinian, diyan po sa bandang Quezon City, Metro Manila. At itong kapatid na ito ay nandun sa ICU, Intensive Care Unit, sa isang pagamutan doon sa London, United Kingdom sa Europe.
At siya ay kapatid ni Attorney Joprank Zuniga, itong pastor na ito. Kaya isama po natin sa panalangin na sa kanyang kritikal na sitwasyon ay sana idulutan pa rin siya ng Panginoong Diyos ng panibagong buhay. At akin din pong na-search sa messenger yung isa sa kanyang mga anak. Kalimutan ko yung pangalan niya. At nandun siya sa bandang Winnipeg, Canada. Ano ba? Na kung saan ay nandun din yung mga kamag-anak namin. Si Uncle Romulo Tangonan. At na-search ko rin at pinadalhan ko rin yung isang anak niya ng prayer sa pamagitan ng messenger. At gayon din yung mga ilang mga video live natin ng Ride On Ministry. At sana ay kanyang nabasa yon at kanyang napanood. Kaya tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, partikular sa kapatid na Pastor Laarni Santiago Zuniga. Ano po? Manalangin po tayong lahat. Sa banal na pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Mahabag po kayo at tulungan ng aming kamanggagawang Pastor Laarni Zuniga. Upang sa ganon, O Diyos, siya po ay gumaling at makarecover mula sa COVID-19 na humawa sa kanya. Pagpalain ng ospital, gayon din ng mga doctors, nurses at pasilidad. In Jesus' name, Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ay ito pala yung pangalan ng kanyang anak na isama ko pala sa listahan ng prayer requests. Ano po, si kapatid na Mutia Zuniga Paulo doon sa Winnipeg, Canada. At ang kanyang in-upload na prayer request na akin din pong nabasa. Please help us intensify our prayers for Dad Laarni. The next 24 hours will be critical. Lord, hear our cries. We put our trust in you. Amidst the storm, you are in control. Mutia Zuniga Paulo, Winnipeg, Manitoba, Canada. And truly, we pray and intercede with this short, sincere prayer of one of the children of Reverend and Mrs. Laarni Zuniga Mutia Zuniga Paulo. In the mighty name of Jesus Christ. Amen sa ating Panginoon. At gayon din itong kapatid na Ferdinand Bulusan, Gataran, Cagayan, as of 9:12 ng umaga itong araw na ito. At ang kanyang sabi ay,
Dahil itong kapatid na ito ay aking pinasahan ng mga live videos ng Ride On Ministry at siya po ay sumagot na, "Thanks, Bishop. Please include me in your prayers." At hindi naman niya sinasabi na birthday niya. Ano ba? At noong lumabas doon sa aking listahan, yung kung sino ba yung may birthday sa araw na ito, ay lumabas itong kapatid na Ferdinand Bulusan na tagagataran Cagayan na sa aking pantaha. Kaya pala kanyang please na include me in your prayer request. Ay birthday niya pala itong araw na ito. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, please Lord, grant the prayer request of Brother Ferdinand Bulusan from Gataran, Cagayan. Anuman ang kanyang kahilingan, Panginoon, ikaw po ang siyang nakababatid, gayon din po sa kanyang pamilya. In Jesus' name, Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mula kay kapatid na Angel Saga. Ito po ay Anghel, ano po? Angel Saga na kaninang umaga before 10:25 ng umaga ay nag-message ito sa aking messenger na ang kanyang pahayag ay hello, yun lang. Hello. At ang spelling ay H-I-L-O. Hello. Hello. Siguro ito, Bisaya ito, ano po? Pero ganun pa man, ay nakachat ko ito. At pagkatapos ay mga live ng Ride On Ministry ay ipinorward natin sa kanya. At kanya raw panunuorin. At ito po ang kanyang prayer request. Yung makaginhawa ako sa kahirapan. So, ibig sabihin nun ay sila po ay mahirap na pamilya. Ang kapatid na ito ay mula sa 3rd District ng Kalinan Proper, Davao City, Mindanao. At ang prayer request na yung makaginhawa ako sa kahirapan pagkatapos ng lockdown. Ano po? At ako rin po ay naniniwala na ito rin po ang ating prayer request. Palagi ko lahat ng tao, lalo na po yung mga nasa kalagayan na poorest of the poor. At gayon din yung mga middle class. At ewan ko lang po yung mga mayayaman at mayroong mga limpak-limpak na mga nakatagong mga pera. Pero majority sa buong mundo ay maaaring ito ang kahilingan, yung makaginhawa ako sa kahirapan pagkatapos ng lockdown. Alam nyo, yung salitang kahirapan ay isa lamang po yung material na bagay. At meron din yung naghihirap ng kalooban, naghihirap ng pag-iisip, at yung napakaraming mga stressful na karanasan at iniisip at nararamdaman at nagkakaroon ng kahirapan, nahihirapan yung dibdib, yung isip, yung puso, at yung iba ay hindi po nakakayanan at sila po ay bumibigay. Kaya tayo po ay sama-samang manalangin na pagkatapos ng lockdown na ito ay tayo po ay makaramdam, makaranas ng kaginhawaan sa anumang uri at klase ng kahirapan at pagtitiis at pagsasakripisyo na ating naranasan, kung kaya't manalangin po tayo.
Yes, Lord Jesus, have mercy upon us. And please hear our manifold interceding prayer, O God, as per requested by Sister Angel Saga from the 3rd District of Kalinan, proper Davao City, Mindanao. Na ito rin po, Diyos, ang maaaring kahilingan ng lahat ng mga tao, lalo na po, O Diyos, sila na nahihirapan sa kanilang mga buhay at pamilya. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. At gayon din, mga kapatid sa Panginoon, as per reported through the television networks, whatever channel, at gayon din mula sa mga kinaukulan na merong existing 15 laboratories nationwide na maaring mag-conduct ng COVID-19 tests. At ito po ay isama po natin sa ating mga panalangin. Ano po? At gayon din lahat na ng mga hospitals and other testing centers throughout the world. At gayon din po lahat ng mga frontliners, maging ang mga ibang nasa established semento na hindi mga doktor, hindi mga nurses, hindi po sila medical practitioners, pero sila'y nakakatulong sa iba't ibang paraan, katulad ng mga kapulisan natin, mga military natin, at gayon din yung DILG at Armed Forces of the Philippines, dyan din yung Philippine Red Cross, at gayon din yung Department of Health, World Health Organization, at meron din silang branch dito sa Pilipinas, at gayon din yung DSWD, yung IATF ng national level, at gayon din yung pinapangunahan ng General Galvez as chief implementer nitong COVID na ito sa pagsugpo. At gayon din yung Office of the President through his leadership and the Cabinet. At gayon din po ang DILG at lahat ng mga nandyan sa LGUs sa bawat barangay ng bawat lungsod at bawat bayan sa iba't ibang mga probinsya. Magsama natin sa panalangin ng lahat ng ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our manifold prayer requests. At mahabag po kayo sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundo at sa lahat ng aming mga nabanggit na nilalaman ng aming prayer requests, Panginoong Diyos, ay inyo po sanang pakinggan at inyo po sanang pairugan. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.
At gayon din po, ayon sa pahayag na aking pong napanood na mula sa Department of Labor and Employment na sinasabi na over 1 million Filipinos lost jobs due to COVID-19. At isama natin sa panalangin, napakarami hong nawalan ng trabaho sa panahon na ito. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga lugar na talaga naman matindi ang epekto nitong COVID-19 at maraming mga natigil ng trabaho at gayon din isama na natin yung mga iba't ibang mga kumpanya at maging sa mga nasa gobyerno at mga private enterprises o anumang mga maliliit, katamtaman at malalaki at mga dambuhalang mga negosyo ay naapektuhan din, kaya isama natin lahat sa ating panalangin at manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, naway inyo pong napakinggan ng aming sama-samang panalangin na over 1 million Filipinos lost jobs due to COVID-19. At gayon din ang mga natigil ang trabaho at gayon din ang mga natigil na mga negosyo at mga iba't ibang mga establishmento, gobyerno man, private man, maliliit man, katamtaman man at malalaking mga kumpanya. Inadalangin namin, O Diyos, na darating ang pagkakataon na talaga namang makalagpas kami at makabangon lahat sa nangyaring ito sa buong mundo. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. At gayon din ho, as of April 13, 2020, 6:05 in the afternoon, as per reported by the CNN Philippines television network, na mula sa source ng Department of Health na meron pong confirm total cases ng COVID-19 na 4,932. Ano po? At gayon din na meron pong 660 maliban sa aking nabanggit na mga kababayan natin na infected by COVID-19 abroad sa ibang mga bansa. At gayon din po sa pangkalahatan, yung global, ayon sa source na dyan sa Hopkins University, na meron pong total cases as being confirmed 1,854,464, at ipanalangin po natin lahat sila nang sila'y gumaling at makarecover at magkaroon ng maayos at mainam na kalusugan ng kanilang pangangatawan, at tayo po ay sabay-sabay na manalangin.
Yes, Lord Jesus Christ, please hear our manifold prayers. At mahabag ka po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga confirmed total cases in the Philippines, maging ang mga kababayan namin sa abroad at gayon din ng pangkalahatan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen. At gayon din po na isama natin sa panalangin sa pagkakataon na ito. Ang lahat po na nasa proseso ng tinatawag ngayon na suspect case. Ito po yung dating PUI, persons under investigation. Ano po? At gayon din yung mga nasa proseso ng probable case na ito naman yung PUM noon. Yan, ito po yung persons under monitoring. Kaya sama natin sa panalangin na sila po ay dulutan ng Panginoon ng malusog na pangatawan na sila naman po ay magnegatibo. At isama na rin natin lahat ng mga tao sa buong mundo nang hindi mahawaan ng COVID-19. Ano po? Kaya tayo po ay manalangin ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our manifold prayer requests. At mahabag kayo, Panginoong Diyos, sa bawat nasa proseso ng suspect case at probable case at lahat ng mga tao sa mundong ito, Panginoon, na hindi po mahawaan ng COVID-19. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. At gayon din po na isama po natin sa panalangin ang mga pamilya ng mga hindi nakatawid sa buhay na ito dahil sila po ay na-infect. At sila po ay nasawi. At sa Pilipinas ay meron pong total confirmed deaths na iniulat ng Department of Health na ito po ay 315 na katao. At sa buong mundo naman ay 114,290 na katao. At kasama na dyan yung mga frontliners. Kaya panalangin po natin ang mga bereaved families. Yes, Lord Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, we entrust all the bereaved families of all the confirmed total deaths, not only in the Philippines but throughout the whole world. Nain niyo silang palakasin, aliwin, pagkalooban ng biyaya ng pag-asa, Panginoon. At gayon din ang pagkabuhay na maguli. And at this point in time, we indeed commit all the
souls, spirits, and bodies of these confirmed deaths unto your hands, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen sa Panginoon. Gayon din ay ating pong ipagpasalamat sa Diyos na kung saan ay meron hong 242 total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas, whereas in the global context, meron pong total na 435,793. And we pray to the Lord na marami pang mga talagang recovered cases. Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, we pray with thanksgiving for all the recovered cases of COVID-19, O Lord. And we pray, O God, na kung saan ay mangyayari po sana yung together as one nation and as one world, na bayanihan to heal as one, at makapangyayari din sa tamang panahon, at sana po ay hindi po magiging matagal ang flatten the curve nitong COVID-19 na ito, na sa halip na magiging lalong malala, ito po ay magpla-flatten. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. Alam ko po na meron din kayong mga personal prayer requests at this point in time. Kaya alam ng Diyos ang mga iyan, pero napakahalaga din na ating pong isama sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos itong mga personal prayer requests natin, at nawa anumang itong mga prayer requests natin ay tunay na talaga namang tutugunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Opo, Panginoong Diyos, naniniwala po kami na inyo pong tutugunin ang bawat personal at family requests sa iyo, O Diyos. Mahabag po kayo sa aming lahat. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ano po ang inyong naramdaman at naranasan? Ano ba yung panibagong revelasyon ng Diyos sa inyo po nitong panahon ng ating panalanginan sa gabing ito? And of course,
Alam ninyo yan at alam din ng ating Panginoon. At kung kayo po ay naniniwala na ang Diyos na buhay na ating ipinagdiwang kahapon ay Kanyang pinakinggan at umaasa tayo sa Kanyang katugunan at sa Kanyang magagawa, ay nararapat lamang na awitin natin itong awit na alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Palagay ko alam nyo naman itong awit na ito, kaya't kayang-kaya po natin awitin. Ano po? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ulitin po natin. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus.
Amen. Purihin po natin ang Panginoong Diyos at tunay na naniniwala tayo. Alam natin na meron pong magagawa ang Diyos. Ano po, sa bawat isa sa atin. At diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. At gayon din na merong malaking mangyayari sa bawat isa sa atin. Ano po, kung tayo po ay tunay at lubos at tapat na lumalapit sa ating Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Buhay na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ating pong tugay-gayan ang ilang mga komento na ating pong nais na basahin sa pagkakataon na ito. At purihin natin ang Diyos sa bawat isang nagko-comment at gayon din sa mga nagla-likes at nagpa-follow sa ating page at gayon din po sa inyong talaga naman napakasipag na pag-share ng bawat episode ng Ride On Ministry. At yan ay lubos nating pinapasalamatan at gayon din ang patuloy ang gawain ng Ride On Ministry Martes hanggang Sabado alas 9 ng umaga at gayon din araw ng Linggo alas 10 ng umaga. At gayon din po ay ating pong pinupuri at binawalhati ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Facebook kahapon ay talagang naging abala sa mga live streaming sa pagdiriwang ng pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon at kasama natin ang District Superintendent Reverend Nestor Ramos Tangonan ng Santiago City Metropolitan District na ang kapatid na ito ay talaga namang nasusulyapan din natin ang kanyang mga live sa Facebook. Kaya God bless you ang iyong ministry at ang ginasakupan ng kanyang comment ay God bless you, your ministry, Bishop. Thank you very much. At gayon din sa inyo. Patuloy po kayong i-bless, pagpalain ng Panginoon. At added comment from my cousin, ay binabati ko ang Metro Santiago District Workers Fellowships. Kaya kayo po na lahat ng mga workers, pastor, diakonesa, leader laiko at pati na rin yung mga membro ng bawat local church ng Metro Santiago District ay tanggapin nyo itong pagbati ng inyong napakasipag at napakagaling na District Superintendent ninyo, Reverend Nestor Ramos Tangonan. At gayon din ay ang kanyang dagdag na comment. Thank you po sa naki-ride on sa aming food assistance distribution with our United Methodist Youth Young Adult Fellowship, no? Leaders. Yan, kaya purihin natin ang Panginoon at yan ay tanggapin niyo po yung pagpapasalamat ng ating DS. At God bless you, kayo po mga young adult, ano po? At gayon din mula sa ating kapatid na Henry Angat dyan sa Caloocan City. Ang kanyang comment ay good evening Bishop Palito Tangonan. Good evening din sa iyo Brother Henry. God bless your ministry. At gayon din ang ating kapatid na Regan Romelo. Thank you sa iyong wave. Yan ay wave of love, wave of peace, and wave of the resurrection of Jesus Christ. At gayon din mula kay Deaconess Merlin Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija na na-lockdown dyan sa San Fernando, Pampanga. Ano po? At purihin ang Diyos kasama niyang pamilya niya. Kaya okay lang.
Ang kanyang comment ay good evening po. Purihin po ang Panginoon sa inyong ministry. God bless you po. Maraming salamat at God bless din sa inyong lahat. At gayon din po ang Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church diyan sa Hermosa, Bataan. Good evening, Bishop Leo Tangonan and family. Good evening din at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at gayon din ang inyong ministries, Reverend Luis Cruz. At maraming salamat at ang ating kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa diyan sa Ilagan City, Isabela. Ang kanyang comment ay magandang gabi po, Bishop, at iyong pamilya. Maraming salamat at pagpalain kayo sa inyong ministeryo. Magandang gabi rin sa inyo, sa inyong buong pamilya. At welcome at maraming salamat din at patuloy kayong i-bless ng Panginoon Usalia Bersosa family. At gayon din ang kapatid na Pauline Joy Cachuela Eugenio ng mataas na Covenant Methodist Church diyan po sa mataas na kahoy ng General Natividad Nueva Ecija. Pagpalain kayo lahat diyan ng Panginoon. At gayon din kasama natin ang kapatid na worker ng United Methodist Church mula sa Cebu City, Visayas, Pedrosa Jaron Kevin. Ang kanyang comment ay Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah sa Panginoon. Good evening po, Bishop. Ano po? Yan ang kanyang comment. At ang karagdagan ng comment na yan ay God bless you so much po and also sa Ride On Ministry. Thank you very much kamanggagawa at pagpalain din kayo ng Panginoon. At gayon din mula kay kapatid Antilili Borromeo ng Nagilian Isabela. Bishop, please pray for my health these days due to complications of high erratic Bishop BP. BP. Sorry, BP pala yun. Blood pressure, At complicated with hypothyroid and hyposugar. Okay, manalangin tayo in the mighty name of Jesus Christ. At ito pong pre-request ng kapatid na Lilia Tangonan Borromeo Mariano diyan sa Nagilian Isabela. Ng pre-request na ito ay napakahalaga para sa kanyang kalusugan at na Panginoong Diyos ay inyo pong tugunin ito at ipagkaloob ang anumang karampatang lunas para sa ganon ay maranasan niyang kagalingan at kalakasan at gayon din ang maayos at mainam na kalusugan ng kanyang pangatawan. At pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang mga ini-intake na mga pagkain at mga gamot at mga vitamina at maging daluyan, Panginoong, ang mga ito upang makatulong sa kagalingan niya. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating Panginoong Diyos at ako po natutuwa kapag mayroong mga prayer request na mga dumarating sapagkat napakahalaga po na tayo po ay nagpapanalanginan sa isa't isa. And added comment from Ate Lily, Auntie Lily, thanks po. Welcome. At mula kay kapatid na Agnes Aquino Javier, ang kanyang comment ay Amen. Amen sa Panginoon. Saan ka man narong ngayon, kasama mong yung pamilya, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Agnes. At kung meron kang prayer request, just send through my messenger account. At mula kay Rosana Garcia Mendoza, at ang kanyang comment ay God bless you always, Bishop. Amen sa Panginoon. At God bless you rin, gayon din ang iyong mga mahal sa buhay at ingatan kayo ng Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Reverend Rodel Serrano ng Youth for 18 Methodist Church diyan sa Caloocan City, Metro Manila. Ang kanyang comment ay Amen. Ang lahat ng pinag-pray mo po, Bishop Lito
tinugon na nga po ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. At talaga naman napakabuti ang ating Panginoon at yan ay patuloy po natin na i-claim at glory to God in the highest. At mula kay Reverend Eliseo Dato, dyan po sa bandang Bataan, ang kanyang comment ay Amen. Amen sa ating Panginoon. God bless you, my beloved co-worker, in your appointment. At gayon din, patuloy na pagpalain din ng Panginoon ang iyong ginagawang ministeryo, ang iyong live stream na ginagawa. At pagpalain din lahat ng mga viewers. At gayon din po mula kay kapatid na Corazon na Navarro ng Capitol Methodist Church diyan sa Sito Balanga ng Bataan. Nakikita ko rin ng mga ministries din niyo, yung mga ina-upload mo sa Facebook at gayon din yung mga isineshare mo at gayon din yung mga talaga ng mga live na gawain ninyo sa church natin diyan. Kaya patuloy na pagpalain ng Panginoon at gayon din yung mga interceders at worshipers at kasama sa mga Bible study at mga panalanginan na ginagawa ninyo dyan sa church. At ang kanyang comment ay, something good is going to happen to us. Amen sa Panginoon. Something good is going to happen to us. God bless Navarro family. At gayon din po mula kay kapatid na Carmen Katigawan Serrano. Serrano, yeah? Ang kanyang comment ay, God bless din po sa inyo, Bishop. Ikaw ba'y kapatid ni Pastor? Okay, saan ka man naroon? Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you very much sa iyong comment, kapatid na Carmen. At gayon din mula kay kapatid, nasa US ba ito? Mula kay kapatid na Edna Cruz na nandyan sa United States of America. Hindi ko alam kung nandito sa Pilipinas ngayon. Ang kanyang comment ay, please continue praying for frontliners, especially the healthcare aides. God bless you and your family, Bishop Tangonan. Kaya yan ay patuloy po natin ipanalangin natin kanina lahat ng mga frontliners at gayon din yung mga healthcare aides at God bless you rin yung family ninyo. At regards dyan sa Malabon Central United Methodist Church, ang local church na hindi ko makalimutan at 4 na taon din kaming na-destino dyan sa Malabon Central United Methodist Church sa Malabon City. At mula kay kapatid Rosalinda Henner ng United Methodist Church diyan sa Silang Cavite, siya rin po ay kasama natin nanonood at pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, gayon din ang iyong pamilya at gayon din kung meron pang mga ibang nagko-comment ay purihin at walalatin po natin ang ating Panginoong Diyos at alam ko po na mayroon pang mga other incoming comments at yan ay pinapasalamatan natin in advance. May technical problem kaya hindi lahat yan. At gayon din po ang i-acknowledge natin yung mga kapatid natin na ating pong nabasa na nakasama natin dito sa Ride On Ministry episode 27. Ano po, si Reverend Crisel Macaraig at gayon din si kapatid yan, Pastor Shio Paginto. Pastor Shio Paginto at gayon din si Karusen Shalom Domingo Tangonan, kapatid ni Ricardo Latawan at gayon din ang kapatid Alexander Guansing at gayon din ang kapatid Reverend Hilardo Eugenio at gayon din po ang kapatid Aida Angan at gayon din po ang kapatid na Reverend Josephine Rivera at gayon din ang kapatid na Elenita Mendoza, kapatid na Rowena Santiago at gayon din ang kapatid na DSE Reverend Pat Ordensa Balay at gayon din po ang Reverend Sunny de la Peña at gayon din po ang Reverend Paring Edmar Sugitan, ano po? At gayon din po ang kapatid na co-worker natin, Alejina Gabinete Castillo
At gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao, at ang kapatid na Diego Genover Romano, at gayon din po ang kapatid na Mercy Parchamento Yumol, at gayon din po ang kapatid na Governor B. Hindi po si B. Kanto na. Ayan. At gayon din ang DSM Reverend David A. Bunwan, at gayon din ang kapatid na Yon Z. Lava Arienet. Pastor Pinera yan. Parang pastor ito, no? Noel Pinera. Pastor to, si Pinera. At gayon din si kapatid na Pilar Pahe Balilla Sagon. At Hindi ko na-list. mga iba pa na hindi nalista. At minsan nagkakaroon din ng technical problem. Kaya anyway, maraming salamat po sa inyong lahat na nakiride on sa ating gawain, at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. And now receive the blessings of God, the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuous indwelling, the power and anointing of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating patuloy na inaawit bago tayo magtapos, na talaga namang magagawa natin. Ano po? At kayo ho ba naniniwala na matatapos itong COVID-19 na ito? Ano po? Ako po ay naniniwala na matatapos itong COVID-19 na ito. Kaya sinasabi ko nga sa COVID-19 na may araw ka rin, matatapos ka rin, ano? Sa tulong at kapangyarihan at gabay ng Panginoon. Kaya Lord Jesus, Panginoong Diyos, kasangkapanin mo lahat ng mga kumikilos, na mga medical doctors at lahat ng mga na precautionary measures na ginagawa sa buong daigdig upang tuluyang masugpo itong COVID-19 na ito. Kaya awitin natin itong magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya malulutas yan. Kaya sabi ko nga, COVID-19, may araw ka rin, merong kang darating na katapusan mo. In the mighty name of Jesus Christ. At meron pang humabol na nanood, na nag-appear mula kay Marina Canning Petilio.
na nandun sa Cyprus sa Europe at gayon din sa isang frontliners ng Makati Medical Center sa Makati, ang aking pamangkin na si Ebenezer Tangonan. Yan po ay anak ng aking kapatid. At gayon din ang kapatid na Cora Pascual at gayon din ang kapatid na Jeho Sapat at kaming Petilio. Kaya maraming salamat. Purihin natin ang Diyos. Kaya nga, bye-bye sa ating lahat. To God be the glory. At ang ating pagtulog sa buong magdamag na ito ay isang mapayapa at maluwalhati sapagkat kapilas natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu na laging sumasa ating lahat. Kaya umasa tayo ng darating na bukas ay talaga naman dulutan tayo ng Panginoon ng panibagong talagang kalakasan at kasiglahan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Meron pang isang humabol. Ang pangalan niya ay Ebenezer Battle. Parang mula sa kanya na. Sa BEPS Methodist Church, sa BEPS Maribeles, Bataan. Thank you so much. Kaya God bless you. Bye-bye. At magkita-kita tayo muli sa pamamagitan ng ating Ride-On Ministry. To God be the glory. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen.